Let us feel the presence of God within our midst. All-powerful and ever-living God, Creator of heaven and earth, we praise and glorify your name. Your bountiful blessings have gotten us through our day-to-day activities, even though most of the time we don't deserve them. We thank you for saving us from our plans that could only lead us to harm's way. God, we ask for your forgiveness in times when we think we can do things on our own. Enlighten us to seek you in times when we are tempted to cheat, bully, or hurt anyone. And may we be reminded that whatever we do to the least of your people, we do unto you. Now, as we start a fresh learning adventure, may we implore you to always be with us as we pray in the name of our Savior, Jesus Christ. Amen. Bumagal ang paglago ng ekonomiya ng bansa ngayong ikalawang bahagi ng taon. Pinakanagtulak daw niyan ang nabawasang paggastos ng taong bayan dahil sa mahal na presyo ng mga bilihin. Nasa frontline ng balitang yan si Shyla Francisco. Mula Abril hanggang Hunyo nitong taon, bumagal ang paglago ng ekonomiya. Umabot lang sa 4.3% ang Gross Domestic Product o GDP ng bansa. Ang antas na yan ang pinakamabagal na paglago simula na makabangon tayo sa pandemya. Huling tumuntong sa ganitong level ang ekonomiya ng bansa noong 2011. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, humina ang paggasta ng gobyerno kumpara sa parehong quarter noong isang taon kung kailan maraming gastos dahil sa national elections. Bumagal din ang takbo ng ekonomiya dahil nabawasan ang paggastos ng mga Pinoy. Malaking dagok pa rin kasi ang inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo na sinabayan pa ng mataas na interest rate. The prices are still elevated. We are feeling that now, especially dun sa investment, no? And even sa mga household purchases of durable goods. No? Makikita, people postponed their spending on durable goods. Sa taya ng economic managers, kakailanganing lumago ng ekonomiya sa 6.6% sa third at fourth quarter para maabot ang target na 6 to 7% GDP ngayong taon. Pero dudang ilang ekonomistang mahabol pa yan, lalo na kung magpapatuloy ang pagtitipid ng mga negosyo at consumer. Quite ambitious. Pag mataas yung interest rate, ano ba yung gusto natin? Ay, isi-save na lang natin tong pera natin kasi mas malaki na kukuha mong interest sa bangko, di ba? So, ibig sabihin, less yung pera na nasa economy, less yung spending, nawawala yung pera na going around the economy. Mukhang ngayon ay nakikitaan na ng panlalamig o kaya ay sinasabi na pag-iingat. Kasi takot ngang mamili dahil hindi naman stable ang kanilang source of income. Nag-weaken ang kanilang purchasing power, lalong-lalo na doon sa kasagsagan ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Isa rin sa mga binabantayang banta sa paglago ng ekonomiya ay ang mga paparating na kalamidad tulad ng El Nino at mga bagyo. Oras kasi na matamaan niya ng produksyon ng mga pangunahing pagkain, asahan na ang pagsipa ng presyo nito sa merkado. Tiwala naman ang NEDA na kaya nilang tugunan yan.
Kabilang sa mga aksyon nila ang agarang paggamit ng Quick Response Fund para makontra ang epekto ng bagyo sa mga magsasaka at infrastruktura. Palalakasin daw nilang monitoring sa mga presyo ng bilihin at titiyaking tama ang pagbibigay ng ayuda sa mahihirap. This is are quite short-term phenomena that we can address, and we expect to see these remedial measures coming in and impact on the third and fourth quarters. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam